Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga kapatid natin sa gobyerno at sa ating mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naaabot ng ating video. Isang magandang balita ang hatid natin sa inyong lahat, dahil sa pagsapit ng beer months, ay nagsisimula na nating maamoy ang mga paparating at mga natitirang benepisyo ng mga kawani at mga kaguro sa nalalabing buwan ng taong ito, at ngayon ay pag-uusapan natin kung ano-ano pang mga benepisyo at allowances ang ating inaasahan, at ang ilan sa mga benepisyong natanggap na nating sa last quarter ng taong ito. Para sa buong detalye, tapusin na panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Narito ang mga listahan ng mga benepisyo para sa huling quarter ng taong ito. Una na nga sa listahan natin ay ang performance bonus. Ang PBB ay isang incentive na ibinibigay sa mga kawani ng gobyerno batay sa kanilang individual at kolektibong performance, at sa pag-abot ng mga target at commitment ng kanilang ahensya. Ang PBB para sa mga opisyal ay maaaring umaabot mula 10,000 hanggang 50,000 pesos depende sa kanilang performance. Ngayong taon nag-qualify ang DepEd na makatanggap ng kanilang PBB. Hindi katulad ng mga nakaraang taon, uniform ang naging rating ng DepEd ngayong taon, ibig sabihin lahat ng mga guro sa buong bansa ay pare-pareho ang porsyento na matatanggap sa kanilang PBB, at ang halaga na kanilang matatanggap ay base sa kanilang mga salary grade, at ngayong taon, base sa mga naisumating requirements ng DepEd, umabot lamang ito sa 70 points, at ito ay katumbas ng 45.5% ng kanilang salary. Since PBB 2021 ang ating pinag-uusapan dito, bale nakabase ang computation natin ng ating PBB, sa second tranche salary, year 2021. Kung ang iyong sahod ay nasa salary grade 11, ng taong 2021, ang salary grade 11 ay katumbas ng 23,877 pesos, ikaw ay makakatanggap ng 10,864 pesos. Kung ang sahod mo naman ay nasa salary 12, ito ay may katumbas na 26,052 pesos, at ang iyong matatanggap na PBB ay 11,853 pesos. At kung ikaw ay Teacher 3, at nasa salary grade 13, na sumasahod ng 28,276 pesos, ang 45.5% sa salary grade 13, na iyong matatanggap bilang PBB ay 12,865 pesos. Para sa mga Master Teachers 1 to 3, na nasa salary grade 18 to 20, 45.5% ng inyong mga salary grade sa taong 2021, ang inyong matatanggap para sa inyong PBB. Halimbawa sa salary grade 18 na nasa 43,681 pesos, ang iyong PBB ay nasa 19,874 pesos. Para sa MT2, salary grade 19 na nasa 48,313 pesos, ang iyong magiging PBB ay 19,874 pesos. Karamihan sa atin, kung hindi pa man lahat, ay nakatanggap na ng PBB 2021, sa mga lugar na hindi pa nakakatanggap ng kanilang PBB, nawa ay matanggap nyo na rin ito sa lalong madaling panahon. Ang ikalawa sa ating listahan ay ang ating cash allowance na katatanggap lamang ng ating mga kapatid sa DepEd. Inianunsyo ni DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla na ang 5,000 pesos cash allowance ay ilalabas para sa mga eligible teachers simula ika-29 ng Agosto taong 2023 o simula ng school year 2023 hanggang 2024 sa mga pampublikong paaralan. Sa mga naunang balita, inaasahan sana nating mga guro na sa school year 2023-2024, ito ay magiging 7,500 pesos na, at magiging 10,000 pesos naman ito sa school year 2024-2025, dahil sa aprobado na ito sa Senado, ngunit nakapending ito, at hindi ito umusad sa Congress kaya hindi pa ito na ipapatupad bilang batas. At meron isang batas rin na pumasa na ngayon sa Senado. Ito yung kabalikan sa pagtuturo Act, kung saan magitataas po yung teaching allowance. Alam ko, tinaas na po to 5,000, pero itataas po ulit to 7,500 for year 2023 to 2024 at 10,000 for year 2024-2025. Meron isang batas rin na pumasa na ngayon sa
Senado, ito yung kabalikan sa pagtuturo act, kung saan mag-itataas po yung teaching allowance. Alam ko, tinaas na po to 5,000, pero itataas po ulit to 7,500 for year 2023 to 2024 at 10,000 for year 2024-2025. So pumasa na ito sa Senado, inaantay na lang po namin yung counterpart bill po namin sa Kongreso. Pag yan po ay pumasa, may implement na po yan. So simple lang naman itong proposal na ito, pero kahit simple, tingin ko ito yung malakas ang panakpak na makukuha ko natin. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang Teachers Day Incentive. Ayon kay Quezon City 4th Representative Marvin Rillo, na makakatanggap ang 700,000 guro sa pampublikong paaralan sa ilalim ng kagawaran ng edukasyon ng kanilang 1,000 pesos sa World Teachers Day Incentive Benefit noong 5 ng Oktubre, may mga nag-file na rin ng House Bill na gawing 3,000 pesos ang WTDI ng mga guro, ngunit hindi pa rin ito maaaprubahan hanggang ngayon. Ang pang-apat sa ating listahan ng mga benepisyo ng guro ay ang year-end bonus. Ngayong November 15 ay matatanggap na ng mga guro ang kanilang year-end bonus, at ito ay katumbas ng isang buwan nilang sahod. Nagkakaiba-iba ang halaga ng year-end bonus depende sa kanilang salary grade. Para sa mga kapapasok pa lang sa DepEd ngayong taon, nakadepende rin po sa tagal ng inyong date of employment, or first day of service ang magiging percentage ng inyong bonus. Ang bonus sa katapusan ng taon ay ibibigay sa mga kawani ng gobyerno sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Ang kawani ay dapat maglaan ng hindi kukulanjin sa 4 na buwan ng serbisyo mula ika-1 ng Enero hanggang ika-31 ng Oktubre ng kasalukuyang taon, at ang kawani ay dapat manatili sa serbisyo ng pamahalaan hanggang ika-31 ng Oktubre ng parehong taon. Ang pang-anim sa ating listahan ay ang cash gift. Kasabay ng year-end bonus tuwing November, ay ibinibigay rin ang cash gift sa mga guro na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Sa diwa ng papalapit na Pasko, ang mga kawani ng gobyerno sa buong bansa ay magkasabay na matatanggap ang kanilang year-end bonus at cash gift simula sa November 15. Pang-anim sa ating listahan ay NPEI. Ayon sa ipinatutupad ng EO201, ang Productivity Enhancement Incentive ay layunin na mapabuti ang productivity ng mga kawani ng gobyerno. Ibinibigay ang PEI sa mga kawani ng gobyerno tuwing buwan ng December, at ito ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Kung matatandaan, noong nakaraang taon ay may bagong insentibo na ibinigay si President Bongbong Marcos Jr., ang tinatawag na Service Recognition Incentive, na may katumbas na hindi lalampas sa 20,000 pesos sa lahat ng kawani ng gobyerno, at ang 25 kilos rice allowance, na ibinigay noong December 2022. Ayon sa rekomendasyon ng Kagawaran ng Budget at Pamamahala, DBM, ang one-time SRI ay ilalabas sa parehong halaga na hindi hihigit sa 20,000 pesos para sa bawat kwalipikadong kawani ng gobyerno. Ang pagkakaloob ng SRI ay layunin na patuloy na bigyan ng insentibo ang mga kawani ng gobyerno para sa kanilang di mabilang na dedikasyon at sakripisyo sa pagganap ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad tungo sa kalidad at mabilis na paglilingkod sa publiko. At umaasa tayong, sana ngayong taon ay patuloy na ibigay pa rin ito sa ating ng ating Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, maaaring mag-iwan ng comment sa comment section para po patuloy kayo maka-access ng latest information. Mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.